on, let's look at the past and live the present with a sip of wine here on Rewind. And as you can see, eto na, di ba? Anong tawag dito? Hindi na tayo nasa Zoom. Yeah. Wala nang Zoom na screen, wala na sa background. Eto na, face-to-face because yun nga, we are celebrating our 5th anniversary. Would you believe? It's been 5 years since we started Rewind. And now we're here. Yes. And kasama ko na makakatsikahan natin. Ang tagal ko na siyang inaawitan, no? For first year pa lang ng Rewind, sinasabihan ko na siya na mag-guest siya. Pero for some reason, hindi tayo natuloy-tuloy, ano? Yung pala kasi ang meant na mangyari ay face-to-face at hindi lang Zoom. At saka ang nakakatawa nun, feeling ko full circle. Kasi ikaw din ang first interview ko sa PEP na ganito, na sit down. Yes, kami ni Bobby. Yes. So after 11 years, di ba? 11 years, grabe. Eto na, we are back and we are doing something, of course, for you, sa ating mga ka-Rewind and mga Retro fans. So wag na nating patagalin. Yes. I-welcome natin dito sa Rewind ang ating iginagalang. Wow. Talaga naman. Iconic teen star. Wow! At ngayon, ginagalang na actress at syempre public servant. Thank Miss you. Angelou De Leon. Hello! Woo! Oh, cheers tayo ulit. Dahil full circle ka. Oo. Cheers! Okay, cheers! Yan. Nako, grabe. Ito na, first major face-to-face interview. So, thank you, Kumars, for saying yes. You're welcome. Of course. As in, grabe, means a lot na ikaw ang una talaga din. Kahit ikaw na only, okay lang din naman. No? At hindi, least nangyari marami na pa to. yan. Ano yan? Diba? Imagine, more than 10 years ago since we first met and naging mag-Kumars. Alam niyo ang kwento ng Kumars? Makikita niyo dito sa buong correct. Rewind. Ang ating doon talaga nagsimula. Kasi seryoso yun. Kasi doon sa interview sa natin. interview natin, ilang beses tayo na-caption na magka-appear. Parang every time na meron tayong mapapan na magkakasundo, bigla tayong mag-a-appear. Kahit first time natin nag-meet noon, di ba? Kaya naging Kumars. Kaya naging mag-Kumars tayo. Lahat sila sinabi, paano kayo mag-Kumars, ganyan? At pinanindigan natin ng pagiging Kumars, di ba? So ngayon, for this episode, we are making it a little different lang. Kasi usually, mahahaba yung mga nagaganap. Although, kaya naming maghabaan na kasi kaya namin magpasara ng mall. Kami nagsasara ng estansya. Di ba? Pero, ayan na naman, sige, Pero ito ngayon, syempre pag-uusapan natin ang mga pinagdaanan mo, ang mga era or mga rewind moments in your career. Halata talaga yung edad ko. Hindi naman masyado. Pero we're calling basta walang pagkita ng taon. Walang pagkita ng taon. Pwede naman, inomit ko siya. Kayo na bahalang mag-compute. I-google nyo na lang. But this is Rewind 5 moments because of course we're celebrating our 5th anniversary. Yan. So, meron akong mga inihandang mga era or moments in your career that we are going to talk about. At simulan na natin, huwag na natin patagalin. Okay. Etong first kasi, bago pa man mauso talaga yung twin na word, ikaw na yan eh. Di ba? Kasi yun ang tawag ngayon, yung parang papunta ka sa teenage na transition. Parang either nang galing kang child star or nag-artista ka, na yun ang edad mo talaga naman, parang between 12 to 14, mga ganun. Dahil hindi ka child star. Oo, hindi ka na child star, pero at the same time, hindi ka pa teen. So yun ang iyong twin star era. At may tawag na sa kanya ngayon, di ba? Yun na pala yun. Okay. So nagsimula yan on your Ang TV days. Ang TV days, 12 years old ako noon. Grabe. Oo. And you started pala with, kasi syempre you were mostly, anong tawag dito, parang identify na nagsimula ng GMA, TGIS. But not everyone knows that you started ABS with Ang TV. So, pero ang nun talaga, sa TV, sa ABS ako. Pero I already signed up with Viva prior to that. So walang lipatan talagang exactly na naganap? Wala, kasi ang Viva nun is tied up with GMA. Kasi even Over the Backward was co-prod with GMA. So, yun siya. Pero yung TV exposure, talagang Ang TV. 1 year ako sa Ang TV, sakto. Before ka nag-over the backward? Literal. Gago ka talagang literal na over the backward. Na nag-over the backward. Okay, so yun ang kwento. Pero, paano ka nagsimula? Si Mr. M ba? Kasi usually, Mr. M dumadaan yung mga nag-Ang TV, di ba? So, kasi Mr. M, kasi we're somehow related. So, sa mga parties, nagkikita na kami. And then, hindi talaga ako pinapayagan ng daddy ko kahit mag-audition, ganyan. So, merong time na sumulat si Mr. M sa mommy ko, hanggang sa
si Tita Viana na yung naging manager ko talaga. Yun nga, yung kwento ko with my dad na bago siya mag-pass. Si Tita Viana yung binili na, sige, papayagan ko siya mag-artista, na ikaw yung manager. So, yun na yun. And then, with Tita Viana, nag-audition ako for Ang TV. If I remember it correctly, apple green ako na headband. Naka-polka dot yata ako na may apple green. Na naka-apple green din ako na. Bakit apple green? Hindi ko, basta alam, lagi akong ganon, terno. Oo, dahil din kay Tita Viana. So, siya yung, fashion stylist ko noon na / manager. Oo. Yan. O, bilang naalala mo na kung ano outfit mo noon, baka naalala mo ano nangyari sa audition ng Ang TV. Ano bang naalala ko? Parang, hindi naman yata ako pinakanta. Parang, hindi rin naman ako pinaarte. Parang na siya, parang lang siyang Go see, BTR. ganon. O parang ganon, go see. Okay. Na karap mo, parang nasa auditorium kami. I forgot parang hindi ko alam kung Delta yun o. Basta parang ganon yung dating sa ABS. Parang may studio, nandyan sila nakaupo sa benches, sa bleachers, parang ganyan. Tapos ako nasa stage. Tapos yun na, tatanungin ka, ano mo. Tapos yun lang, tapos walang fanfare. Siguro buti na lang, hindi katulad ngayon na merong PBB house. Yung mga ganon, yung kailangan, wala siyang personal na kailangan mong i-express, ganon. So it was really, parang go see, yun nga talaga yung... Kasi parang show-in ka na kung si Mr. M talagang hinahanap-hanap ka na, di ba? Kaya grateful din ako na hindi ko pinagdaanan yung very hirap. tedious na audition process, di ba? Yes. So yung nakapila. Kaya na-appreciate ko yung mga ganon kasi hindi ko siya pinagdaanan. Kaya mas na-appreciate ko yung mga taong dumaan sa ganon. Di ba lalo na yung mga kinukwento na sinamahan ko lang yung kaibigan ko pero ako yung nakasama, ako yung napili. Yung mga ganon parang grabe, doon mo makikita ka kung pag sa'yo talaga sa'yo. Sa'yo, oo. And parang ganon din naman ang kwento sa'yo kasi nga until now, di ba, na nagsimula ka sa ganon pero ang dami rin namang hirap na nangyari na pag-uusapan natin in the next parts. Di ba? Pero before that, syempre sa Ang TV, kamusta yung experience kasi you were with most of you doon talaga lahat, nagsisimula pa lang, di ba? Yes. Parang ilan-ilan lang yung Ang batch ko nun, si Claudine, si Gila, Alvarez, si John Marini, si Gio, si Victor Neri. Grabe. Yung mga, talagang Si The Joliens, hindi pa. Si Jolina, Tsaka si Rika. Si Rika yata parang second. Parang gano'n. Sila yung second batch. Pero yung mga nakasama namin yun, yung Alvarez Siblings. Ayun. Tapos sino pa ba? Sabi nila kasama si Jay Manalo, pero hindi ko maalala. Jay Manalo, nag-Ang TV? Oo! Okay. O, di ba? Di ba? Pati ako nagulat. Yes! Actually, nalaman ko rin lang yan ng mga interviews niya. So, hindi ko maalala kung ka-same batch kami. Si Rosel Nava. Naalala ko siya kasi lagi kami napapagkamalan. Sabi ko, I wish, na ganun din kaganda yung boses ko. Si Mike. Kasi di ba yan yung yung na-reveal sa Bawal Judgmental Hindi, na si Mike kasi was part of Maneuvers. Na lagi naming nakakasayaw. Sa Ang TV at saka sa Sanglinggo na po sila. Kasi wala pang yun yung ASAP nun tie-up. Yes. Yun yung tie-up namin na parang after a few months of being in Ang TV, sumabak na kami sa mga hosting ng Sanglinggo na po sila. So you were there 1 year, but how was the training? Kasi, yun nga, hindi lang pala Ang TV, like you were being trained also to guest in other shows. Oo, at saka na yun, para siyang workshop. More than anything, I think Ang TV was that perfect platform na nagwo-workshop kami. Kasi doon malalaman, may category yan. Kung singer ka, kung dancer ka. Pero lahat kayo, actors. Kasi lahat kayo part ng skits. Yan. Mga may gag. Tapos meron lang age difference. Kasi kasama rin namin sina Camille Prats noon. Sila yung Ang TV Kids. Si talaga yung kids, So kami nga yung teens. So yun, pero lahat kami part ng skit na yun. Tapos yung nagpapatawa. Tapos yun, yung pag may time na
para siyang variety show na it's either kami yung sasayaw, tapos manonood yung mga singers, or kami naman yung nanonood sa mga singers. So ano siya, talagang workshop siya for me. So yun yung difference na I think nung noon sa ngayon. Yeah. Alam mo, sayang nga, no? Sana may mga ganyang shows ulit na kasi ang dami naman ng mga younger talents ngayon na pwede mong pag-ipon-ipunin sa isang ganyan. Kaya well, the landscape is changing. I know. Ngayon medyo kailangan halukay personal na ng di ba? ng Tas buhay. SOCMED. Oo, tas SOCMED. Diba? Which I guess, it has its, pros and cons. Diba? Pero ako, grateful ako doon na yun yung stinartan ko. Kasi nga, raw siya eh. Yeah. And then, pag natututo ka talaga by experience. Ay, ito, hindi ko nasali sa list of questions ko, but I realized during your Ang TV time, ewan ko kung nakita mo na to ha, in-upload sa Jeepney TV, an MMK episode with Chris Aquino. Would you remember doing that? The title is Paro-Paro. Tapos parang ang character doon ni Chris was, medyo may siya, mentally challenged. Parang gano'n. Tapos nag-iipon siya ng mga dead butterflies. Kaya yun ang title. Pero apparently, medyo sinister yung character niya. Tapos ikaw yung pinsan na nagbakasyon, na naka-witness ng mga gano'n. Kasi parang ang climax yata was, pinatay niya yung boyfriend mo dun sa bahay. Something like that. Oo. Ito ba yung kasama niya si Ipe? Hindi. Hindi. This is different. Iba pa. Bata pa kayo nito. Oh my Younger gosh. pa. So i-flash na lang natin dyan. Baka maalala mo. Uy, oo, pwede. Hindi, I don't know ha. Siguro, may revelation to. Marami akong hindi na naaalala sa mga ginawa ko, especially nung younger years. I don't know why, pero minsan nga yung ngayon, di ba, uso yun eh, yung biglang i-share. Oo. Tapos talaga nakikita Tsaka i-upload. Ako ba yan? Ginawa ko ba yan? Oo, Kailan di yan? ba? Talagang ganon. Sabi ko, hindi ko rin alam bakit, but I don't know. Tsaka nakarami ka pala ng MMK. Oo. Apparently, yun nga, MMK, meron pa yung nag-upload din na kami ni Rica. Tapos merong yung putol yung pa ako. Yun, yung MMK yun, yung putol yung paa mo. Oo. May mga ganon. Kasi nung nakasama ko rin si Nanay Ami, Austria, nagkasama din kami sa... Yung parang, bigla ko lang maaalala pag kunento na nila. Pero parang, oh my gosh. Sabi ko, nakakatuwa na meron nang nag-upload. Oo. Diba? Yes. Kasi siguro rin hindi ako nanonood ng mga Shows mo dati. shows ko dati. Kaya hindi ko siya maalala na. Nako. Ganun. Ito, talo na natin, no? So, after ang TV, nagtuloy-tuloy ka na sa Viva. Yes. And then you did Over the Bakod, Yes. ganyan. Pero ang pinaka-iconic na nagawa mo sa Viva before TGIS, eto na, ang favorite movie. Alam mo ito, paulit-ulit namin itong pinanonood ng ate ko. Sa kanya ko ito natutunan kasi hindi pa ako buhay nung pinalabas yung movie na to. Pero, Pwede mo manampal dito. pero, Ano? in fairness nga, nung pinanood ko siya, ang ganda. At saka iconic talaga na parang hindi siya yung mga... Ewan ko kung blockbuster na siya nung time na to. Pero when people talk about this movie or mabanggit yung title, alam talaga siya kung Kadenang Bulaklak. Oh my gosh, oo. With, of course, Vina, Ana, and Donna. Yes. Na kapwa mo rin, superstars ng Viva Yes, during that time. oo. Although ikaw ang bago nun, di ba? Sobrang bago ko nun. Like, that was my second movie. What was the first? Yung kay Di na Natuto with Miss Sharon Cuneta and Senator Robin Padilla. Yun yung first na parang feeling ko nga, trial did lang ako. Trial nga natin, subukan nga natin kung marunong na to umarte, parang ganon. Yung Kadenang Bulaklak, I think that was one of the most challenging roles kasi mabigat yung movie. Heavy drama siya. At hindi pa ako nagsasalita Yes, nun. At ang mga kasama ko naman, grabe na. Si Vina, si Ana Rose, si Donna Cruz. Tapos sasamahan mo pa ng director na Direk Joel Lamangan. Na talagang, tapos parang nag-aaral pa ako nun. So parang meron akong mga times na, darating lang ako sa taping pag tapos na yung school, yung class, ganyan.
So, ano yun, very, very challenging in a sense na nahasa yung ano mo, yung skills mo talaga. Kasi nga, again, hindi namang uso nun yung mga workshop talaga. Yeah. On the spot na. On the spot Oo. talaga. Malaki yung tulong na si Direk Joel kaagad yung director ko. Tapos, siguro, it helped also na hindi ako nagsasalita, so walang bakel. Oo, iiyak ka lang, hawak mo lang yung manika. Di ba? Oo, di ba? Tapos si Miss Boots Anson Roa pa Yes, yung your nanay adoptive ko. mom. Oo. Yes. So, ano yun, I think one of the most memorable. Pero nagugulat nga ako, yun nga, yung taon na yun, biglang all of a sudden, ang dami pala talaga nakapanood. So, hindi ko rin alam kung naging blockbuster siya or baka that time, gusto kong sabihin naman, kumita talaga yung movie yun. Kasi hanggang ngayon talaga marami pa rin nanonood. Oo, pag pinapalabas yan sa ano, pag nakita, kunyari sa YouTube, in-upload, tapos yung mga comments, ganyan, tsaka kunyari, kami nun, ang time nun, PBO. Yes! So, lagi nare-replay doon. Every time na i-replay, ay, ikakatch din naman namin. So, pero maganda rin naman talaga. yeah, oo. Oy, kumanta ka doon ng slight. Yes, Slight very, lang. very slight. Oo. Oo. Kasi si Donna naman talaga at Vina ang singer, At di saka ba? kasi nga may memory ano lang. Oo, doon mo kasi naalala, Alala di ba? na sila yung kapatid ko. Oo. Si Vina, you had, well, I'd like to say Anna din sana, no? Yeah. Kaya kasi you did not share a scene. But si Vina, mostly yung naka-reunite mo with Sunny. Yes, So, naalala yes. niyo ka din ng Bulaklak? Oo. O, kamusta? Napag-usapan ba ng Hindi slide? masyado. Ay, Kasi nga okay. parang, di ba sobrang laki rin ng gap namin ni Vina eh. Na in a sense, kasi nga sobrang mature na in a way yung pagpasok ko. Papunta na siya sa maturity. Yeah. And then, hindi talaga kami yung magka-batch. So wala lang, parang nakakatuwa lang na, syempre nagkita kami sa Sunnies, parang feeling ko, medyo magka-level na tayo ng awareness, ng maturity. Hindi ko nga siya matawag na Ate Vina kasi parang nahihiya ako. Parang, At saka yung characters yung kasi sa Sunny, Oo, talagang ano na eh. oo, Diba? Oo. Kasi minsan, umabot din kami sa point na nagkikita kami sa gimikan, mga ganon. Mapunta tayo dito. Okay na yan. Sige. Next topic. Charot. Yes, Hindi. correct. Okay, pero sakto talaga. Lilipat tayo sa ating next era of your career, no? The next era. Ito na, yung at the time you were dubbed as the most promising and biggest kasi teen star ng Viva. Yun. Okay. Diba? Naipasok mo pa. Oo. At Sige. ito na nga nung binigay sa'yo, of course, ang TGIS. Yes. So, ewan ko kung ilang beses naman na natin to napag-usapan that everyone parang went through an audition but you. Kasi Yes. ikaw talaga yung shoe-in na for the character, Yes, di of ba? Peachy. Pero would you recall how siya parang in-offer sa'yo or you were told na you will be starring in this show na at the time was experimental and not usual, di ba? Yes. Pero kaya rin halos pinalabas siya ng birthday ko, August din. Yeah, yun. oo. Oo. So, because nga ganun na ako pinapackage ng Viva. And you have to give credit to Viva. Ganun talaga sila mag-alaga ng artists nila na nakaplano din talaga. So, yung naalala ko lang nun is parang meeting na ng cast members. Tapos, nakaupo na ako doon. Nandun na si Ma'am Veronique, di ba? Nandiyan na yung mga si Direk Mark, ganyan. Tapos, yun nga, isa-isa nang pumapasok si na Bobby. And then, nalaman ko na lang yung buong kwento, how it went on. Nung nagkukwentuhan na tayo ng paano sila Bobby, doon ko na lang nalaman. Pero na si Bobby pala, hindi rin dapat siya. Dapat yung the late Direk John Corpus yung nag-audition, pero siya yung nakuha rin. Yes, di ba? Tapos si Mike, yung mga ganun. Sabi ko, doon ko lang na-piece together. Kasi syempre, pag bata ka, di mo naman... Kebs mo naman. Kebs mo Oo, naman. Basta diba? may show ka, di ba? Basta, Oo. exciting to, may trabaho ka, di ba? Correct. Yun lang yung akin. Wala siyang, hindi ko alam kung good siya or bad, pero wala siyang business aspect. Hindi katulad kasi ngayon, di ba, na parang laging may trajectory. Yung time talaga na yun, gusto ko lang umarte. Maarte lang ako. Gusto ko umarte. Diba? Hindi mo iniisip yung magkano yung kinikita mo. Yeah. Alam mo, ngayon mo na lang nare-realize na parang noon,
Ang TV, 800 pesos ka lang. Ha? Oo, for taping. So, naging 1.5 sa TGIS. Mga ganun ata. Di ba? Parang yung pag Or parang- nagbibida ka, or ganun basta eh. sinabi nila, syempre parang compared sa kanila, ako daw yung may pinakamalaking Oo, bahay. oo. Kala mo naman kung gaano yung kalaki, di ba? Oo. Pero gusto ko yung si Raven daw, ang peg nila dapat Mikey Kawangko, pero paano sa kukuha ng Mikey Kawangko budget, di ba? Oo, correct. So, yung mga ganon. Tapos, naalala ko yun. Tapos, ganon, iba lang talaga yung kwento, yung pag malalaki na kayo or mas mature na kayo. Tapos, nagkakwentuhan na kayo ng mga nangyari that time. Parang, hindi siya ganon. Kasi nung ginagawa mo yun, wala kang aspect nun. Oo. Basta you just want to work. Excited ka lang maging artista. Actually, yun nga kasi ang TGIS in the beginning naman talaga, hindi naman siya phenomenal pa. Hindi siya immediate success. Diba? Diba? Sabi nga nila, di ba muntik na nga kaming ma-axe? Oo. Pero ang galing din nung time na yun, no, ibang-iba kasi kung look at what happened, huwag na natin banggitin kung anong show mo. Pero may ganon, di ba, Oo. na hindi nag-perform, kinat Goodbye. agad. Oo. Pero dito, talagang natsaga hanggang sa naging phenomenon na siya. So when did you feel that it was already becoming a phenomenon? Siguro yung mas naramdaman mo na gano'n na siya kalaki. Later on, again sorry parang siguro kasi nga hindi mo naman ninanamnam yung pagiging artista mo dati. Kasi nga, Tatabaho. gusto mo siya eh. Yung, hindi siya work. Hindi Yeah, siya yung parang, oo. gusto kong sumikat. Yung, hindi yun Yeah. yung goal ko eh. Pero nararamdaman mo lang na ganun siya kalaki. Or siguro pag sinabi nga yung pagtapos na yung lahat, di ba? Pag tinitingnan mo na lang siya, doon mo talaga marirealize na, oh, it's that big. Ganun pala siya kalaki. Pero nung sinasabi mong, uy, medyo sikat ka na, yung talagang, makikita mo maraming tao, na-excite ka maraming tao, pero hindi siya nagsisink in sa'yo. Alam mo, nag-sink in lang siya sa akin na ganun siya kalaki. Nung mga may kwento na, uy, alam mo bang nakasira kayo ng barricade nun sa Shangri-La? Yung, alam mo yung mga ganung kwento na nung medyo matanda ka na parang, ganun yung effect. Kasi hindi mo naman yung nakikita pag bata ka, Correct. tapos gagawin mo lang yung magmo-mall show. Naalala ko lang, meron kaming, I forgot kung TGIS the movie ba yun or isang movie namin na we were all together, Takot Ka Ba sa Dilim na. Papunta kami sa first screening nun sa Green Hills Theater Mall. Tapos may humilas ng buhok ko. Ay! Oh! Tapos paghila ng buhok ko, God. parang nawalan ako ng basta next thing I know, nakatayo na ako dun sa Stage? oo. Parang hindi ko alam God. mag-warp ba na, kasi lagi nga ako naka-pigtail, di ba? Alam mo, pigtail. Ay, ponytail lang, ponytail. Pag gano'n ko, parang, maganda na ako, God. di ba? Ganon yung dating. Napaka-bizarre ng mga pangyayari. Yung mga Diyos ko. ganon. So, yun lang. Pero yung mararamdaman mo kung gaano siya kalaki, it was after all the, Yeah. kasi doon mo makikita na, grabe, may mga fans na alam mo, nanonood ako sa inyo, nakipagsiksikan ako sa ganito, parang, and then yun nga, nung pag tinatawag ka ng, yung icon, di ba? Na kayo yung love team, yung parang, ganun pala talaga siya kalaki. Siguro nung bata ako kasi, hindi mo siya iniisip na, hindi yun yung goal mo eh. Ang goal mo lang talaga, umarte, magpasaya ng tao. Yun lang talaga yung, if you want to call it, gano'ng kababaw. Pero ganun lang talaga yung ini-experience ko siya. Tapos nung siguro nung nawala, in a sense, hindi ko iniyakan yung fame. Iniyakan ko yung, hindi na ako masyadong nagtatrabaho. Yung ganun eh, yung mas hindi ka na nag-work eh. Kaya yun yung feeling ko. Kaya siguro yung laki niya, malalaman mo lang after the lights have dimmed. Yan. Correct na. Ngayon, fast forward, di ba kayo pa rin yung laging inaabangan na, kailan magsasama-sama, ganyan. Tapos every time na kayo ay magre-reunion, ang daming na-excite. Yes. Di ba? So may imagine mo na, ganun halos ka-batch, yung batch namin talaga yung fortunate enough na bago mag-transition sa social media. Hindi, kasi out of all the Barkada shows, no, parang kayo talaga yung solid na solid. Kasi yun nga, in other teen shows naman, syempre may mga chunks yan, di ba? Yes, Pero not necessarily lahat talagang as in magkakaibigan, ganyan.
Pero kayo kasi yung until now, bonded talaga yung isa lang yung tapos the distance pa sa inyo is literal na distance kasi nasa ibang bansa, ganyan. Pero lahat kayo, kaya nga, ang posible, gumawa kayo ng pelikula, di ba? So, pero nung bata ba kayo, ganyan na ba talaga ka-solid? Kasi syempre, iba-iba ang personality Hindi. noon. May roller coaster. May mga, nalaman din lang namin ito nung, itong ginawa namin yung The Last New Year's in Boracay. Marami pang nalaman, ha? Oo. Kasi parang biglang, we don't know what happened na pwede yung wala kami sa buhay ng isa't isa, pero pag nagkikita kami, parang kahapon lang kami magkasama. Yun yung, I think, difference namin. Parang, it's a sad reality na, minsan, syempre, gusto mo sabihin, parang wala sa TGIS ang naging ninong at ninang ng anak ko. It doesn't bother us, in a sense. Kasi parang lalo na nung nag-shoot din kami, parang bumalik lang kami sa pagkabata. Yung, oh my gosh, ganito tayo dati. Yung walang nagbago. 'Di ba? Parang yun yung difference. Kaya siguro pag nakikita nyo kami, it's the same kulit. Paano nangyayari? Iba lang siguro yung the ties that bind us. Pero syempre, nung araw, maraming crazy moments. Marami. Oo, ang favorite ko yung nag-away kayo ni Red. Bless his soul. Yung di ba, nun lang na-reveal sa yung sa pep live natin. Yung sinabihan kanya yung sinabihan mo siya, star ka ba? So, naalala mo ngayon kung ano nangyari? Hindi. Hindi pa rin? Hindi. Kahit yung kay Direk Dom, Ano yung kay Directo? nasabi ko, hindi ka gwapo pero may appeal ka. Oh my God! Sinabi ko daw yun. Sabi ko talaga, talaga, okay. Pero aminado ako nun, taklesa talaga ako dati. Sobra. As in, oh my gosh, kadiri. Hindi, kasi may nag-post ng isang interview ko with, I guess it was Tito Boy, and then basta yung issue about Bobby. Tapos, Bobby and Bien at the time. Ay, oo! Napanood ko ya. Oo. I would like to apologize. Kasi, sorry. Kasi Sorry, nung napanood ko siya, talaga ako, gusto kong kainin ng lupa. As in talagang, sino ka? Girl! Ang kapal ng festival mo. Maldita. So sabi ko, meron talaga akong ganun dati. Oh my gosh, thank you Lord, binago mo. Oo, thank you Lord. Pero alam mo yung talagang pinagpawisan. Alam mo, nung pinanood ko, ang dami nag-share. Talagang, nagbago na ho ako. Gusto kong sabihin. So yun yung may mga ganun talagang bagay na. Kaya siguro sabi ko, trauma rin hindi pa ako nagpapa-psychologist. Pero hindi ko alam kung part din siya ng trauma na yun yung blinak ko sa sarili ko. That certain parts of me na, I don't know, siguro ayokong balikan or ano. Pero nangyari talaga. Oo, apparently magkaka-digital footprint dahil inilabas. My gosh. So yun yung mga yun talaga. Talaga kadiri talaga. Sabi pa nga nila, hindi, gawa ka ng gawin ko daw bang content. Ano sabihin ko, so hindi, panoorin mo, tapos i-capture mo. Naku, Diyos ko, dahil. Sabi ko. Ito na po ang Ito na yun. Ito na yung reaction. Para kay Jimmy na yung aking Diyos ko. Nakakatawa, oo nga. Napanood ko din yun na medyo, in fairness kay Kumar, ang matapang. Oo. Walang ibang artistang gagawa niyan. Kayo lang yung time na yun. Yes. Ngayon, hindi yan. Yes. Kaya nga parang sabi ko, buti na lang. Buti na lang. Pero marami akong pinagpapasalamat din na nung mga panahon namin, walang videos, walang camera ang mga cellphone. Kundi ganyan, exactly ganyan. Hanggang ngayon siguro viral pa ako sa mga pinagagawa kong. Hindi kasi siya, isa yun sa it was genuine. Kaya yung bond namin, it was really like that. Oo, merong mga nag-aaway. Oo, merong mga at that time, syempre, hindi mo gusto si ganito. Oo, merong mga nagkakainggitan dahil, marami ring factors. Una, bata ka. Second, yung mga tao paligid nyo na kahit pati sa damit, uy, naganto si ganyan, palit ka kasi dapat, mga ganon. So, kaya parang nung nagkita-kita kami, it's still all the same. Minus na lang yung mga immaturities namin, yun. Correct.
At makikita natin yan, aabangan natin because you're going to have a movie. Yeah. But we won't talk about it yet because No. we are going to do another one. Ah! Something different, di ba? Yes, But we yes. won't spoil yet, but we are now claiming. Yeah. That's why I'm saying it on record. Yan. Because we are going to do it. Correct. So, see you, see you TGIS then. Barkada. Again. Coming soon. Charot. With direct mark. With direct mark, yes. Ah, Oo, kasi kung hindi ka direct mark, hindi mangyayari. Hindi. Charot. Pero, truth. actually kadugtong ito or kadikit ng TGIS or Teen Star era, which is of course, lahat naman halos talaga ng sumisikat ay dumadaan dito. Ang Love Team era, of course. And that's your Yes. Love Team with Bobby Oo, Andrews. siguro. Iba yung, matatawag mo kami ni Bobby, accidental love team. Hindi naman kami talaga yung mag-love team sa TGIS eh. Kasi ang role talaga ni Peachy at ni Joaquin ay friends. Wala na bang pag-ibig? Yun, I guess, yung one of the memorables. Kasi it was so light. Tapos yun din yung, if I'm not mistaken, yun ba yung unang kiss namin ni Bobby? Oo. On screen. On screen. Yan. So parang lahat na sila nagulat, may laway. Memorable in so many ways. Ang lahat ng ito ay para sa'yo. Siyempre, yun yung pinaka-mature naming role together. Nakakilig pa rin, pero yung syempre yung highlight nun kasi yun yung time na bago siya ipalabas, I got pregnant na. So, nauna talagang, you got pregnant first before siya na ipalabas. parang ganun. Oo, okay. Oo. And then, dahil matigas ang ulo ko nun, inamin ko kagad. Andun yung andun syempre yung guilt, yung hurt. May ganun pa din. Oo, na parang, syempre in some ways, merong, because of what has been said, papasok, and I have to be honest, papasok yung, what if, di ba? Natapos, Ayoko naman maging plastic na wala talaga siyang effect, di ba? Pero nung naging magka-love team kami, we were doing it, bonus na lang yung mga kinikita, bonus na lang, but it was the love of the craft. It was the love for each other. Kaya siguro, totoo, na hindi kailangan gumawa ng ingay para lang mahalin ng tao.